Sa panahon ng matinding hirap, minsan ang tao ay nadadala ng desperasyon. Hindi dahil masama ang kanyang puso, kundi dahil wala na siyang ibang makapitan. Kapag ang gutom ay kumakatok sa tiyan ng pamilya at ang sakit ay mahigpit na kumakapit sa anak, ano nga ba ang kaya mong gawin para lang may maipakain o may maipambili ng gamot? Mystery, ako po ay isang ama na kayang gawin ang lahat para sa aking pamilya. Kahit pa sa paggawa ng isang bagay na alam kong mali noong panahong gipit na gipit kami. Ngunit sa maling hakbang na yon, isang matindi at nakakatakot na kapalit pala ang naghihintay. Hello po mga kamisteryo. Bago ko po simulan ang ating kwento, nais ko po muna kayong anyayahan na mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po at simulan na natin ang kwentong Kababalaghan. Andoy, ang init pa rin ng anak mo. Wala na tayong gamot. Sige, bibili ko kahit paracetamol lang. Sige, pwede na pansamantala. Pero iba na kasi itsura ni Lara ngayon eh. Kanina pa sobrang taas ng lagnat niya. Kahit panay punas ako ng bimpo. Sobra na rin yung playma niya. Andoy, sa tingin ko, kailangan na natin siyang ipatingin sa doktor. Nanlulumo ang boses ng asawa kong si Liza. Pero parang hindi na pumapasok sa utak ko. Para akong binibingi ng gutom at problema. Piyon lamang ang trabaho ko. Pero ilang araw na akong walang trabaho. Yung kaunting ipon ko ay sapat lamang para sa paracetamol at kaunting pangkain. Mukhang ang kailangan niya na ng doktor eh. Pasensya ka na ha. Tinawagan ko na si paring Lito pero wala talaga siyang maibigay na trabaho sa akin. Maglaban na lang kaya ulit ako para madala natin siya sa center at may pambili tayo ng gamot. Paano ka maglalaba? Kailangan mong bantayan yung anak natin. Sige, ako nang bahala. Maghanap ako ng mapapasukan. Tapos susubukan kong bumali agad. Sa panahong yun, Mystery, wala akong kasiguraduhan sa mga salitang binitawan ko. Nanlulumo ako dahil hindi ko alam kung saan pa ako maghahanap ng trabaho. Naiinis ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko wala akong silbing ama at asawa. Nang tanghaling yun, mainit na mainit ang sikat ng araw. Walang simoy ng hangin. Naglalakad ako noon at pawis na pawis, dala ang lumang backpack ko. Umaasa ako at nagdarasal na sana'y magkatrabaho na ako ngayong araw. Kahit ano, basta't may maibigay akong pera para may makain at may pambili ng gamot ang aking anak. Matapos ang ilang minuto, may nadaanan akong grupo ng mga lalaking nagtatanghalian sa karinderya. Mukha silang mga manggagawa, kaya naman lumapit agad ako. Magandang tanghali mga boss. Napansin ko kasi na may construction dito. Nagbabaka sakali ho akong mag-apply. Baka may bakante pa. Doon, may bakod na yero. Hanapin mo si Foreman Rick. Siya ang kausapin mo. Salamat po boss, salamat talaga. Pagpasok ko, maraming trabahador sa loob. Malakas ang ingay ng martilyo at lagari. May isang gwardiya sa gate na umiinom ng coke, kaya't nilapitan ko agad siya. Bossing, baka pwedeng magtanong. Maaari ho bang makausap si Foreman Rick? Ayun oh, nakaupo sa lilim, yung nakaasol. Pero maghintay ka, may kausap pa kasi. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Magtatanong lang sana ako kung may bakanting trabahador. Ah, ganun ba? Sige, tumayo ka muna dyan sa gilid. Pagtapos na sila, lapit ka na lang. Tumango naman ako, nagpasalamat at naghintay sa gilid. Pinupunasan ang aking pawis. Halos 1 oras akong nakatayo roon, pinapanood ang iba habang nagtatrabaho. Mystery, habang nakatayo ako, para bang lalo akong nilulubog sa kahihiyan. Hindi ko maiwasang maisip na nakikita ko silang pawisan pero kumikita naman. Samantalang ako, ang tagal kong napenga, walang maibigay sa pamilya ko. Ilang minuto pa,
Sa wakas, natapos na rin siyang makipag-usap. Tumayo naman ako at nilapitan agad si Foreman. Magandang araw po, Foreman. Ako nga po pala si Andoy. Nagbabakasakali lang po ako. Baka may bakante kayo. Kahit anong trabaho po. Nagpipiyon po talaga ako at marami akong alam sa construction. Pasensya ka na boy, puno na kami. Marami pa nga sa waiting list bago ka. May mga tao rin ako na nag-aabang eh. Ganun ho ba? Kahit po ba extra lang wala? Kahit pang 1 linggo lang. Kahit po maglinis, kargador, kahit ano lang ho. Kung ako lang kukunin na kita. Pero yung management kasi, limitado lang ang kinukuha. Hindi na talaga ako pwedeng magdagdag. Pero sige, idadagdag na lang kita sa listahan ko. Sa susunod, kukunin kita. Binigay ko rito ang aking buong pangalan at ang numero ng pinsan kong may telepono. Kahit malungkot, wala akong magagawa. Mabuti na lang at mabait din itong kausap ko. Matapos kong magpasalamat, ay tumuloy na rin ako palabas. Naglakad akong muli. Tirik na tirik pa rin ang araw. Lapot na ako at pawisan. Nilapitan ko ang isa pang site na nadaanan ko ilang minuto ang nakalipas. Nakipag-usap ako sa isang matandang manggagawa na nakaupo. Sir, baka may bakante pa kayo. Pwede po ako, kahit ano. Nako, wala na iho. Ang dami nang naghihintay. Kahit nga mga pamangkin ko hindi ko maipasok. Ganun ho ba? Sige, maraming salamat na lang po. Naglakad pa muli ako. Halos 1 oras ang lumipas. Isa pang ginagawang townhouse ang hinintuan ko. Nagtanong muli ako. Nagbabakasakali na baka dito meron ng trabaho. Pero sa pangatlong pagkakataon, bigo pa rin ako. Napatulala na lamang ako. Pinagmasdan ko ang langit na tila nanunukso. Tirik na tirik pa rin. Nakadagdag pa sa pagod at gutom ko yun. Ang sikmura ko, kumakalam na dahil hindi pa ako nanananghalian at uhaw na rin ako. Pagdating sa kanto, may dumaan na ordinary bus. Ayoko pa sanang sumuko pero hapon na rin at mukhang wala na talaga akong mapapasukan. Kaya naman sumakay na lamang ako. Pumikit ako habang nakasandal sa bintana ng bus. Naalala ko yung anak ko na hirap sa kanyang ubo. Kung kailan wala akong trabaho, ngayon pa to nangyari. Napaisip tuloy ako, kung nagtapos lang sana ako, kung mas nag-ipon lang sana, ang daming panghihinayang na pumasok sa isipan ko. Isip ako ng isip kung saan pa ako pwedeng maghanap ng trabaho. Sa palengke, sa pundohan, o kahit mamulot ng basura, baka pwede na. Pero paano ko kaya pagkakasyahin ng katiting na sahod galing doon kung wala rin kaming pagkain at kailangan pa namin ng pampakonsulta at pambili ng gamot? Misteri, pagod na pagod ako sa malayong paglalakad at pati na rin sa pag-iisip. Nang dumako ang mata ko sa isang lalaking nakaupo sa harapan ko. Malinis ang kanyang polong suot. May maleta sa tabi na nakalapag sa sahig. Isa lang ang pumasok sa isip ko. Kunin ko ito at baka sakaling may lamang pera yun. Tinitigan ko ang lalaki at ewan ko misteri. Noong panahong yun, ang naisip ko lamang, mukhang maayos naman ang trabaho nito. Kayang-kaya niya ulit kitain kung ano man ang makukuha ko. Wala akong pagdadalawang isip. Kahit nanginginig, pasimple kong hinatak ang maleta niya nang huminto ang bus. Doon, tiyempong lumabas ako sa gitnang pintuan. Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa isip ko noon. Masyado akong nabulag sa desperasyon. Pasensya na kuya. Kailangan ko lang talaga. Yun ang nasa isip ko habang mabilis ang paglakad palayo. Nagmamadali ako noon at alam kong hindi niya napansin ang paghila ko sa bag niya. Misteri, mabigat ito at umaasa ako na may laman itong pera o kahit anong mabebenta man lamang. Yun lang ang nasa isip ko noon.
Opo, alam kong mali. Alam kong pagsisisihan ko bandang huli. Pero naalala ko ang anak ko na naghihirap at ayoko nang patagalin pa yun. Pagdating ko sa bahay, hindi agad ako pumasok sa loob. Umikot ako sa likod bahay at doon ko tinignan ang laman nito. Dali-dali kong binuksan ang maleta. Pero misteri, walang pitaka, walang lamang pera, ni piso. Wala ring cellphone, laptop o kahit anong bagay na pwede kong isanla o ibenta kahit man lang sa junk shop. Ang laman nito ay mga pakete. Mapula, malapot ang laman. Misteri, parang dugo. Mga pakete ng dugo ang tanging laman ng bag. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Ano to? At para kanino? Hindi ko alam kung ano ang mauuna sa emosyon ko. Ang panlulumo ba dahil sa palpak na ginawa ko? O ang takot at konsensya na baka may nangangailangan ng dugo dahil nasa bingit ng kamatayan nito? Pero nang marinig kong umuubo ang anak ko sa loob, mas nanaig ang galit at paninisi ko sa sarili ko. Isang beses lang akong nakaisip gumawa ng mali. Pumalpak pa. Siguro nilaan talaga ng Diyos na pumalpak ako dahil alam niyang maling-mali ang mga desisyon ko. Napasipa ako noon sa puno sa likod bahay dahil sa sobrang galit ko sa sarili ko. Pero alam kong hindi ko maaaring ipaalam yun kay Liza. Alam kong lubos siyang magagalit sa akin at kakamuhian ako sa ginawa ko. Kaya naman tinago ko muna ang maleta at pumasok ako ng bahay na nagpapanggap na normal lamang ang lahat. Madilim ang barong-barong nang pumasok ako. Si Liza nakaupo sa gilid ng banig, bantay-bantay kay Lara na inuubo pa rin. Liza, pasensya ka na. Wala akong nahanap na trabaho. Pero huwag kang mag-alala. Bukas, maghahanap ulit ako. Hindi ako titigil. Pasensya ka na, Andoy ha. Hindi ako makatulong sa'yo. Ano ka ba, Lisa? Ako nga yung dapat humingi ng pasensya sa'yo. Sa inyo ng anak natin. Hindi ako naging mabuting ama dahil hindi ko magampanan ng responsibilidad ko. Patawad. Andoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam ko kung gaano ka kasipag. Saksi ako doon. Sadyang minalas lang talaga tayo. At mahirap lang talagang magkaroon ng permanenteng trabaho. Yun na nga eh. Hindi ko napaghandaan yung ganitong sitwasyon. Lagi na lang tayong isang kahig, isang tuka. Nahihiya ako sa inyo. Wala akong kwentang ama. Makinig ka sa akin. Malalampasan natin to. Huwag kang panghinaan ng loob. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lubos akong naluha sa sinabi niya. Lalo na nang maisip ko ang ginawa kong kasalanan. Paniguradong lalo lang magagalit sa akin ang Diyos. Kaya naman todo dasal ako ng gabing yun at todo rin sa panghingi ng tawad sa kanya. Nang hapunan, kangkong lang at kamoteng kahoy ang pinagsaluhan namin. Habang kumakain, si Lara ay pinapahigop ng kaunting sabaw at panay ang paypay ni Lisa sa kanya para hindi mainitan. Kinabukasan, mas malinaw na ang isip ko. Napagtanto ko, mali. Sobrang mali ang ginawa ko kahapon. Ang magnakaw sa kapwa ko, napawis rin ang puhunan tulad ko. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Gusto ko sanang ibalik ang maleta. Pero paano? Paano ko mahahanap ang may-ari nito? Inisip ko na lang, hindi ko na uulitin ang kamali ang ginawa ko kahapon. At higit sa lahat, kailangan kong maghanap ng trabaho, magpursige, huwag tumigil, kahit saan, basta marangal. Sa bayan, paikot-ikot ako. Kung saan ako nakarating, nagtatanong-tanong. Halos mawala na ako ng pag-asa. Pero bigla na lang akong may nakasalubong. Si Tony, ang aking kumpare.
Uy, Andoy! Long time no see. San ka galing, pre? Eto, naghahanap ng trabaho pare. Gipit kami ngayon lalo na't may sakit si Lara. Aba, tamang-tama. Naghahanap yung amo namin ng dagdag na kargador. 3 araw na raket, pakyawan. Ano, gusto mo? Seryoso ka ba pare? Aba, oo naman. Kahit ngayon na gusto mo Bukas pa, pare. O sige, ako na bahalang magsabi sa amo ko. Sa awa ng Diyos, may dumating ding biyaya. Nakahinga ako ng maluwag. Kahit 3 araw lang yun, malaking bagay na. Matapos niyang ibigay sa akin ang address, nagpasalamat muli ako sa kanya. Boy, mukhang masipag ka. Kapag may trabaho ulit, ikaw agad ang kukunin ko ha. Salamat po sir. Kailangan ko ho talaga ng trabaho nga po pala, pwede ho kaya akong bumali? Panggamot po sana ng anak ko. Walang problema. Mas marami kang nagawa kaysa sa mga kasama mo. O sige, mamayang uwian. Daanan mo ko. Sa unang araw pa lang ng trabaho, nakabali na ako at napakaswerte ko. Mabait ang amo ko at nakita niya ang pagpupursigi ko. Sa wakas, makakauwi akong may dalang pagkain at pambili ng gamot. Salamat Andoy, salamat. Buti na lang meron na tayo kahit papano. Halika na, dalhin na natin si Lara sa center mamaya. Hindi ko na kayang makita siyang ganyan. Sa center, nakaupo kami sa mahabang bangko. Ang doktor nakatingin sa resulta ng check-up. Si Lara naman nakahiga sa kandungan ni Lisa, nilalagnat pa rin. May pneumonia si Lara. Mas mabuti kung maipasok natin siya sa ospital para mabantayan siya ng husto. Kailangan natin siyang i-monitor. Naku, doktora, hindi po namin kayang ipakonfine si Lara. Wala po kaming pera pang pa-ospital. Oo nga po Dok, pasensya na kayo. Hindi pa po namin kayang magbayad sa ospital. Baka naman pwede pong kahit reseta na lang. Kahit gamot na lang po muna. Napaisip naman ng doktor, saka nagsulat ng reseta at inabot sa akin. O sige ma'am sir, bibigyan ko kayo ng prescription. Pero siguraduhin yung masusunod ang gamot at kailangan niya ng pahinga at maraming tubig. Kung lumala pa, wala talagang ibang paraan kundi ospital na. Pero sana magresponde ang katawan niya sa gamot. Maraming salamat po, doktora. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami papalya sa gamot. Habang hawak ko ang reseta noon, naramdaman kong para akong binigyan ng pangalawang pagkakataon. Hindi ako susuko. Para kay Lara, gagawin ko ang lahat. Mabilis natapos ang 3 araw na trabaho. Sa wakas, may konting pera akong naiuwi, pangkain at gamot para kay Lara. Para bang muling binigyan ako ng inspirasyon na lumaban at magpursige sa buhay. At higit sa lahat, nakatagpo pa ako ng bagong kaibigan sa trabaho, si Rendon, na agad kong nakagaanan ng loob. Nang hapong yun, habang nagpapahinga kami sa gilid ng bodega, nagulat ako nang bigla niya akong alukin ng isa pang pagkakakitaan. Pre, may nag-alok sa akin ng trabaho, yung dati kong amo. Tambak lang sa isang lote, 1 araw lang pre. Kaso, hindi ako pwede kasi naka-oo na ako sa isa pang trabaho na pang 3 buwan. Naisip ko, baka gusto mo ikaw na lang. Irerekomenda kita. Nakita ko naman trabaho mo dito. Ayos na ayos ka dun. Talaga pre? Oo naman, game na game ako dyan. Kahit 1 araw lang papatusin ko. Kailangan ko talaga Yun, ayos. O ito yung numero. Tawag ka dito mamaya. Kayo na bahalang mag-usap. Basta sabihin mo, ako nagrekomenda sa'yo. Tuwang-tuwa ako noon, Misteri. Kahit 1 araw na racket lang yon, mas mabuti na kaysa wala. Naisip ko, pagdating ko roon, baka makilala ko ang amo o mga trabahador at baka sakaling may ibigay din silang trabaho sa akin na mas pangmatagalan. Hindi pa ako nakakauwi. Dumiretso na agad ako sa kalapit na tindahan para makitawag. Dinayal ko agad ang numero at nakausap ko ang isang lalaki. Ayon dito, medyo malayo raw ang lokasyon ng trabaho,
pero mas malaki naman ang pasahod. Halos katumbas ng kinita ko sa 3 araw. Isang araw lang yun, kaya tinanggap ko agad. Excited akong umuwi para sabihin yun kay Lisa. Lisa, may trabaho ulit ako bukas. Medyo malayo nga lang pero sulit naman kasi mas malaki yung bayad. Mabuti naman at may nakuha ka na agad. Huwag kang mag-alala. Kapag gumaling na si Lara, pwede ko na siyang isama para makapaglaba ulit ako. Matutulungan na rin kita. Pipilitin ko agad na makahanap pagkatapos noon para hindi ka na mapilitang maglaba. Gusto ko rin kasi na makapagpahinga ka at makapag-focus kay Lara. At sana yung makuha ko pang matagalan na. Anak, kamusta pakiramdam mo? Okay na po ako, Tay. Masarap po yung uwi mong lomi. Naubos ko po. Ang galing ng anak ko. Magpagaling ka pa ha. O siya sige, kumain ka pa dyan. May tinapay pa. Kinabukasan, maaga ako gumising. Kumilos ako sa bahay at naghanda ng mga gamit. Gabi pa kasi ang oras ng trabaho namin. Hindi na rin ako nagtanong kung bakit ganoon ang oras dahil marami na rin naman akong nakuhang panggabing trabaho noon. Pagkatapos mananghalian, natulog muna ulit ako para makakuha ng lakas at pagsapit ng 5:00 ng hapon, bumangon muli ako. Nagpaalam ako kay Lisa at Lara at nagbili na isarado at itarangka ang pinto habang wala ako. May dala akong maliit na baon at tubig. Sumakay ako ng bus, bumaba sa pinakamalapit na terminal sa lugar na yon at mula roon, nilakad ko na lang ang natitirang layo para makatipid. Hindi po kasi biro ang pamasahe. Ang natira kong barya, kailangan ko pang tipirin para sa pag-uwi. Mahaba-haba rin ang nilakad ko, Misteri. Bukod roon, madilim ang nilalakaran ko. Habang naglalakad, puro lote at damuhan ang nadadaanan ko. Habang tumatagal, pakiramdam ko, mas lumalayo ako sa kabihasnan. Hawak ang luma kong flashlight. Tanging damo, talahib at malalawak na lupain ang natatanaw ko. Walang bahay, walang mga tao, walang kahit anong gusali. Ang tanging kasama ko lang ay ingay ng kuliglig at hampas ng hangin sa damo. Sa may dulo ng daan, lumitaw ang isang napakalaking gate na bakal. Paglapit ko, may gwardya na nakatambay sa loob. Sa tapat nito ay may isang maliit na lamesa. Anong sadya mo? Ako po si Andoy. Rekomendado po ako ni Rendon sa trabaho at nakausap ko na rin po yung isang staff dito kahapon. O sige. Pirma ka muna dito. Diyan sa tabi ng pangalan mo. Itinuro niya sa akin ang listahan at katabi nga ng pangalan ko ay doon ako pumirma. Hindi ko inaasahan, Misteri, na ganoon kalawak ang loob. Parang asyenda na walang pananim. Sa gitna, may 2 malaking bahay na magkatabi. Ang una, may ilaw sa ibaba. Bukas ang pinto, tila may tao. Ang isa naman, madilim at tahimik. Walang ilaw, walang galaw, para bang walang nakatira. May ilang trabahador na rin ang naroon. Karamihan nakamotor. Ang iba ay nag-iinat, nagbibihis para maghanda sa buong gabi ng trabaho. At ilang minuto nga ang nakalipas, nagsimula na ang aming trabaho. Napakalaki ng lupain, Misteri. Para kang butil ng bigas na inilipad sa gitna ng kawalan. Hindi naman po ang buong lupain ang aming tatambakan. Mayroon lamang pong isang parte na mayroon ng nakahandang bakod ang aming pupunuan ng panambak. Pero kahit ganoon, malaking parte pa rin ito at hindi ako magtataka kung bakit 8 kaming tauhan ang kinuha rito. Habang nagtatrabaho, napansin kong may isang lalaking nakatayo malapit sa amin. Malinis ang suot nito, hindi kagaya naming mga trabahador na pawis na pawis. Tahimik siyang nakamasid sa amin, ngunit ramdam kong nakatuon ang tingin niya sa akin. Siya siguro yung nakausap ko sa telepono kagabi. Pero bakit parang ako lang yung binabantayan niya? Naisip ko po, baka dahil bago lang ako,
Siguro gusto niyang makita kung sulit ba ang pagpasok rito. Dahil doon, mas mabilis kong ginawa ang aking trabaho. Nagbabakasakali ako na mapansin niya yon para sa susunod, kunin ulit nila ako sa susunod na trabaho. Pero maya-maya, bigla niya akong tinawag. Ikaw, halika rito. Agad akong tumigil, nagpahid ng pawis at saka lumapit sa kanya. Boss, may kailangan ho kayo? Dalhin mo to dun sa bahay sa kanan. Pagpasok mo, sa kaliwa may kwarto. Ipatong mo sa mesa. Sige po boss, masusunod. Agad kong binuhat ang isang sako. Mabigat ito, pero hindi lupa ang laman. Parang bigas o harina. Nanginginig ang tuhod ko pero pinilit kong lakarin ang distansya hanggang sa bahay na tinutukoy niya. Misteri, ito yung bahay na walang ilaw. Tahimik, parang abandonado. Bit-bit ko ang sako kaya hindi ko agad makuha ang flashlight ko sa bulsa. Pagpasok ko, tahimik lamang sa loob. Walang katao-tao. Nilapag ko muna ang sako at saka ko kinuha ang flashlight. Sumayad ang liwanag sa simpleng sala. Halos walang gamit. Tinungo ko ang kaliwang kwarto at bumungad na nga agad ang lumang lamesa. Inilapag ko doon ang dala kong sako. Papalabas na sana ako nang matutok ng flashlight ko ang isang sulok. May nakapatong doon na isang maleta. Parang kilala ko agad bago ko pa man lapitan. Napakapamilyar nito. Hanggang sa tumigil ang hininga ko. Hindi. Imposible. Ganitong-ganito ang maleta na nakuha ko mula sa lalaki kahapon. Magkamukhang magkamukha sila. Dahil dito, lumapit ako at hindi ko napigilang silipin ang loob. Binuksan ko ang zipper at pagbukas, walang laman. Hanggang sa mapansin ko na lang ang paligid ng kwarto. Mayroong mga nakahilera, maraming refrigerator. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon, Misteri, pero ang isa doon, unti-unti kong binuksan. Pagbukas ko, sumalubong sa akin ang malamig na hangin at ang nakakakilabot na nakita ko. Mga pakete ng dugo, nakasalansan na parang mga soft drink sa tindahan. Misteri, ang daming dugo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at hindi ko rin alam kung ano ang ginagawa ng napakaraming dugo na yon sa lugar na ito. Hindi naman ito mukhang ospital o mukhang laboratorio. Kaya naman biglang sumama ang kutob ko. Oh, bakit to lalakar yan? Pamilyar ba sa'yo ang mga yan? Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang may narinig akong nagsalita. Nandun pala ang lalaki, nakatayo sa pinto, nakangisi. Anong ibig niyong sabihin? Huwag ka nang magpa-inosente. Kanina pa kita pinagmamasdan. Kaya pala pamilyar ang mukha mo. Ikaw pala yung nagnakaw ng bag ko sa bus. Ano ho? Ang ibig niyong sabihin, kayo yung lalaki na yon? Tingnan mo nga naman ang tadhana. Nung hinahanap kita, hindi kita makita-kita. Pero ngayon, kusa ka pang lumapit sa akin. Alam mo ba kung gaano ka-espesyal ang laman ng bag na yon? Mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng dugong nakikita mo riyan. Patawad po boss, pero huwag kayong mag-alala. Ibabalik ko po. Nasa akin pa naman yung maleta. Andun ho sa bahay ko. Wala nang size yon. Paso na ang mga yon. Ilang araw nang nakalipas. Sige, babayaran ko na lang ho. Hindi nyo na kailangang bayaran ako sa trabaho ko ngayon. Tapos, magtatrabaho pa ako kahit walang bayad. Kahit ilang linggo pa, mabayaran ko lang kayo. Hindi pera ang kapalit ngayon, Andoy. Ang sariling dugo mo na lang ang maaari mong ipalit sa akin. Sa isang iglap, Misteri, hindi ko na nagawa pang sumigaw o manlaban. Mabilis niya akong hinampas sa aking ulo
at nagdilim ang lahat. Nagising ako sa matinding sakit ng aking ulo. Nakatali ang mga kamay at paanan ko. Mabilis kong kinapa ang aking bulsa. Mabuti na lang at nandun pa rin ang maliit kong flashlight. Binuksan ko ito at tumambad ang isang madilim na silid, puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Akala ko katapusan ko na, pero sa sulok, nagulat ako nang may nakita akong nakahandusay na katawan. Dahan-dahan ko itong nilapitan at gamit ang maliit na liwanag, inilawan ko siya. Misteri, humihinga pa siya, buhay pa. Isa siyang lalaki, puno ng pasa. Yung mga braso niya, tila ba parang paulit-ulit na tinusok ng karayom. Kuya? Kuya? Ayos ka lang ba? Tulungan mo ko. Pero nakatali rin ako. Ano pang nangyayari dito? Uubusin nila tayo. Uubusin nila ang lakas natin hanggang sa matuyo tayo at mawala ng buhay. May mga nilalang na nabubuhay sa dugo ng tao. Habang tayo namamatay, sila patuloy na humahaba ang buhay. Ano? Kailangan nating makatakas dito. Meron akong sasakyan sa labas. Kung hindi tayo makakaalis, mamamatay tayo. Nang mga oras na yon, Misteri, isa lang ang pumasok sa isip ko. Ang pamilya ko, si Liza at si Lara. Hindi pa ako pwedeng mamatay ngayon. Hindi ako pwedeng mawala sa buhay nila. Kailangan nila ako. Kaya naman, buong lakas kong hinatak ang lubid na nakatali sa akin. Nang hindi pa rin ito maputol, nakakita ako ng pako at doon ko ito kiniskis. Hindi man ito naputol agad ang lubid, pero dahil malakas pa ako, ay nakatulong ito para mawara ko ang lubid. Matapos nun ay kinalagan ko ang mga paa ko at ang lalaki. Misteri, mahinang-mahina ito, pero may sapat na lakas pa naman para maglakad. Pero nang makarating kami sa hallway, sumalubong sa amin ang lalaki kanina. Ang bilis ng paglakad niya papalapit sa amin. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na mauulit ang ginawa niya kanina. Bago niya ako ulit hampasin sa ulo, inunahan ko na agad siya at buong lakas ko siyang sinuntok sa muka. Agad naman siyang bumagsak sa sahig, tulog, nawala ng malay. Sa ilang panahon ba naman na pagtatrabaho at pagkakarga ng mga mabibigat, alam kong napakalakas ng suntok na yon para makatulog siya ng ilang oras. Lumabas kaming dalawa ng kasama kong lalaki sa likurang bahagi at mabuti na lang nakaparada pa rin doon ang van niya. Ako ang nagmaneho at ayaw pa nga kaming palabasin noon ng gwardya, ngunit biglang naglabas ng kapa ang kasama ko. Isa pala siyang pulis, kaya naman walang nagawa ang gwardya at sa wakas ay pinalabas niya kami. Sa biyahe, doon niya ikinuwento ang lahat. Nautusan ako ng sarhento namin na magpunta sa kanila at kumuha ng isang package. Akala ko kung ano lang ito. Nalaman kong pera pala ang laman, limpak-limpak. Bilang kabayaran yun sa pagtatakip ng sarhento namin sa ginagawa nilang krimen. Hindi ko maatim na magbulag-bulagan, kaya naman sinabi ko sa mga taong yun na ire-report ko sila. Pero nilusob nila ako at pati yung dugo ko, unti-unti nilang kinukuha. Marami pa silang binibiktima, pero sa kasamaang palad, may mga pulis na nasisilaw sa pera. Pero ano na ho ang balak nyo ngayon? Isusuplong nyo pa ho ba sila? Hindi ko pa alam sa ngayon. Hindi kasi natin alam kung sino-sino ang mga kalaban natin at mga kakampi nila, ang mga kasabwat. Marami sila. Nasa gobyerno, nasa matataas na posisyon, nasa mismong pulisya. Sa ngayon, kailangan muna nating magtago, mag-ingat at manahimik. Pero balang araw, makakakita rin ako ng mga kasama ko na lalaban sa kanila.
Nagpasalamat si Sir Fernan sa akin dahil sa pagkakaligtas ko sa buhay niya. Bilang pasasalamat, ginawa niya akong kanang kamay sa kanyang negosyo habang kasabay rin noon ay inaalam namin ang mga ginagawa ng mga nilalang na yun. Nagkakalap kami ng sapat na ebidensya at naghahanap ng mga mapagkakatiwalaang tao para sugpuin ang ginagawa nila. Misteri, hanggang ngayon ay may nagaganap na kadiliman na hindi natin sukat akalain. May mga nabibiktimang mga inosenteng tao at yun ang gusto naming iligtas. Hanggang dito na lamang po ang ibabahagi ko sa inyo. Sana po ay mag-ingat po ang lahat lalo sa pakikipagtransaksyon o pakikipagkita sa mga hindi nila kilala. Naway maging babala po itong aking kwento sa lahat ng nakikinig.